Ano ba yan? Marco, bakit mo naman ako kinukuhanan ng litrato habang bagong ligo at halatang hirap na hirap ako? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Nanginginig ang boses ni ako habang pilit na tinatakpan ang katawan niyang bakas pa ang hirap ngang panganganak. Ngunit si Marco, abala sa pagtagong phone, nakangisi lang na parang walang maling ginawa. Ang tingin niya kay ako ay hindi pagmamahal o pag-aalala, kundi panunuya. Bakit, nena? Masama bang kumuhang litratong asawa ko? Parang dati, ikaw pa nga nagaya. Ah, tugon niya. May bahit ng sarkasmo. Alam ni ako na may iba. May malalim na sugat na umusbong sa pagitan nila. Lalo na ngayong may bagong silang-silang sanggol. Ang gulo sa loop niya ay mas masakit pa sa tahingang panganganak. Kumusta kayo, mga mare at pare? Sana ay maging inspirasyon ang kwentong ito para sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-like at mag-share ng inyong mga salubin sa comment section. Ako si Nena, 32 taong gulang. 15 araw pa lang ang nakalipas mula nang isilang ko ang panganay ko, ang batang matagal ko, nang pinangarap kasama ang lalaking akala ko ay pag-ibig ng buhay ko. Hindi madali ang pagbubuntis. Bawat sakit, bawat takot, bawat gabing walang tulog ay nagbunga nang marinig ko ang iyak niya sa unang pagkakataon. May mga tahi pa ako. Hindi pa ako makaupo ng maayos, pero wala akong pakialam. Ang mabigyan ng buhay ang munting anghel na iyon ang pinakadakilang bagay na nagawa ko. Pinagmamasdan ko siyang matulog at pakiramdam ko ay kaya kong tiisin ang anumang physical pain, anumang pagod, basta lang makita siyang lumaking malusog. Ang hindi ko inakala ay ang tunay na sakit, ang hindi kayang gamutin ng gamot o pahinga, ay magsisimula pa lang. Hindi ito sorpresa, o aksidente, o biglaan. Ilang taon na naming pinapangarap ang anak na iyon. Pinag-usapan ang nga pangalan, ang duyan, ang kulay ng dingding, kung paano namin siya palalakihin ng makasama. Nagpagamot kami, nahintay ngang ilang buwan. Umiyak nang hindi dumating at tumawa nang sa wakas ay nagpositibo ang test. Sinamahan niya ako sa lahat ng ultrasound. Hinahalikan ang tiyan ko gabi-gabi at ipinapangako na magiging kami ang pinakamahusay na magulang sa mundo. Pakiramdam ko ay lalong lumalakas ang aming pag-ibig sa bawat tibok ng puso ang aming sanggol. Ngunit ngayon naiintindihan ko na hindi lahat ng planong punong pagmamahal ay nagiging totoo. Sa huling buwan ng pagbubuntis, nagsimula akong mamaga ng nakakabahala at na-detect ng mga doktor ang preeclampsia na mas nakakatakot kaysa sa gusto kong aminin. Tumaba ako ngang 25 kilogram. Hindi ako makatulog dahil sa sakit ng likod at nagsimula ng maaga ang mga contraction. Mahaba, komplikado at punong takot ang panganganak. May mga doktor na papasok at lalabas. Mga monitor na umiingay at ang puso ko ay malapit nang bumigay. Nandun siya. Ngunit ang mukha niya ay mas balisa kaysa sa lambing, na parang masyadong malaki ang lahat ng iyon para sa kanya. Gayunpaman, nang ipanganak ang aming anak at umiyak, naisip ko na magiging maayos ang lahat. Ang hawakan ang aking sanggol sa aking mga braso ay parang pahawak sa langit. Isang sandali na nais kong i-freeze habang buhay, kahit na ang pagod ay hatiin ako sa dalawa. Pakiramdam ko sa wakas ay nakaruning kabuluhan ang lahat ng pinagdaanan. Ang nga nawala, ang nga gabing walang tulog, ang nga karayom, ang nga takot, wala nang mahalaga. Maliban sa maliit na katawan na iyon sa akin, humihinga kasama ko. Ngunit ang kaligayahang iyon ay mas maikli kaysa sa nararapat, na parang pinatikim lang ako ng buhay sa loob ng isang segundo bago ito agawin sa akin. Isang bagay sa tingin niya sa araw na iyon ang nagbigay sa akin ng kilabot na mas pinili kong huwag pansinin. Sa huling buwan ang pagbubuntis, nang mas kailangan ko siya yakapin, sabihin sa akin na ako pa rin ako, na hindi lang ako tiyan, pakiramdam ko ay malayo siya. Umuwi siya ng gabi. Nagkukulong sa banyo kasama ang cellphone. Iniwasan ang physical contact at laging sinasabi na pagod siya. Pinilit kong bigyan siyang katwiran. Iniisip na ito ay stress. Na ang nga lalaki ay nakakaramdam din ng takot sa pagiging ama, ngunit ang totoo ay nagsisimulan ng masira ang puso ko ng tahimik at ayaw kong makita. Ang distansya ay totoo at mahahawakan na. Paulit itong tinatanong ko sa kanya kung ano ang nangyayari, kung bakit hindi na niya ako tinitingnan tulad ng dati, kung bakit lagi siyang nakmamadali umalis o matulog. Lagi ang parehong sagot na walang emosyon. Trabaho lang. Sobra akong abala. Lilipas din ito. Kumapit ako sa parirala na iyon na parang salbabida, na parang ang pag-ulit nito ng maraming beses ay magpapakatoto dito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang emosyonal na kawalan, lalong nagiging halata, lalong nagiging malupit.
Hindi ito trabaho at nagsisimula na akong malaman. Kahit na ayaw ko pang sabihin ng malakas. Kahit na paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na stress lang ito, na magiging maayos ang lahat kapag naging pamilya kami. Isang bagay sa loob ko ay hindi kumakalma. May mga tingin na umiiwas. Mga bagong katahimikan. Isang kalamigan na wala dati, na parang naging sagabal ako. Ayaw kong maktunog paranoyak, kaya itinako ko ang aking makapagtududa na parang nakatataho nakabasak na kristal sa bulsa. Takot na masugatan. Ngunit hindi ko na kayang balewalain ang nararamdaman ko. Ang aking intuisyon ay sumisigaw at tinatakpan ko ito ngayong pilit na lambing. Nagsimula akong mabuhay na may sirang ngiti sa labi at ang kaluluwa ay puno nga tanong. Isang gabi, nang sa wakas ay nakatulog na ang sanggol pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak, nagpasya akong maligo ng mabilis upang maipsan ang sakit ng likod at ang tensyon ng managbitak na utong. Pumasok ako sa banyo na halos gumagapang. Pakiramdam ko ay mas pagod kaysa babae, masina kaysa tao. Ang singaw ay bumabalot sa aking mag-ainisip at sa loob. Ilang minuto ay naramdaman kong imbisible ako, mag-isa, kalmado. Paglabas ko na nakabalot sa tuwalya, naramdaman ko ang kakaiba sa hangin, na parang may pumasok sa espasyo ko nang walang ingay. Bukas ang pinto at naroon siya sa anino. May cellphone sa kamay, naparalisa ako. Hawak niya ang cellphone na nakatutok sa akin at kahit na mabilis niyang sinubukan itong itago. Huli na. Nakita ko. Ang reaksyon ko ay automatiko, instinctive. Mas hinikpitan ko ang pagbalot sa tuwalya. Pakiramdam ko ay umaakyat ang init sa mukha ko. Ngunit hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kawalan ng tiwala. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya, kung bakit kailangan niyang kuhanan ako ng litrato nang hindi ko alam sa ganoong kahinaan. Bumulong-bulong siya nang hindi binibitawan ang telepono at ang kanyang nerbiyos na ngiti ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Ang segundong iyon ang nakpabago sa lahat, kahit na hindi ko pa lubos na alam. Hindi ako nagsalita kaagad. Lumakpas ako sa kanya at naramdaman ko na naging siksik at mahirap hingahan ang hangin sa pagitan namin. Pumunta ako sa kwarto at nakulong sandali na ang puso ko ay tumitibok ng malakas na parang sumasakit ang aking ngatenga. Bakit niya kailangan ng ganoong larawan? Para saan? Sino siya? Ngayon ay tumingin ako sa salamin at hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang katawan ko ay nagbago, ang mukha ko ay pakot at isang paktududa, ang nagsisimula sa loop ko na parang buto na lasong. Nang sa wakas ay tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya. Sumagot siya na parang walang nangyari, na parang nag-exaggerate lang ako. Gusto ko lang ng litrato mo para maalala kung paano ka ngayon na hindi tayo pwedeng maging intimate. Sinabi niya ito ng walang kahihiyan, na parang isang romantikong kilos, isang uringang maling pagmamahal. Hindi ko alam kung iyak ako o sisiga. Kaya sinabi ko lang sa kanya na burahin ang litrato. Sumang-ayon siya ng walang pagtutol, na may kalmadong paraan na tanging ang may iba ng kasinungalingan ang mayroon. Ngunit isang bagay sa loob ko ay hindi nalubos na naniwala sa kanya. Hindi ko siya sinigawan. Hindi ako nag-eskandalo. Inulit ko lang ng buong lakas na burahin niya ang litratong iyon sa harap ko, na hindi nakakatawa o normal ang ginawa niya. Nagkunwari siyang nasaktan. Nagpakita nga muhangang biktima, na parang nag-exaggerate lang ako dahil sa aking hormones. At inulit na gagawin niya ito ng walang problema. Kinuha niya ang cellphone, gumawa ng ilang mabilis na galaw, at ipinakita sa akin ang walang laman na gallery bilang ebidensya. Ngunit napakadaling lahat, napaka-perpekto. Na parang alam niya eksakto kung ano ang gagawin para pakalmahin ako nang hindi binubura ang anuman, at nanatili ako sa hinala na iyon na nakakabit sa aking dibdib na parang tinik. Sa gabing iyon, nang humiga ako, natutulog na siya ng mahimbing sa tabi ko, ngunit hindi ko maipikit ang aking mga mata. Sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mukha niya na may cellphone, ang kanyang nanginginig na kamay, ang kanyang kasinungalingan na nagpanggap na natural. Isang bagay sa loob ko ang nakakaalam na hindi niya sinasabi ang buong katotohanan, na may mas higit pa sa likod ng litratong iyon. Pakiramdam ko ay hubad ako sa ibang kahulugan, nakalantad, pinagtaksilan sa isang bagong paraan at mahirap ipaliwanag. Parang hindi na akin ang aking privacy. Sinubukan kong matulog, sinubukan kong mag-isip ang iba. Ngunit paulit-ulit na inulit ang isip ko ang eksenang iyon na parang isang pelikula na walang tigil. Ang galaw kanyang kamay, ang kanyang nerbiyos na ekspresyon, ang paklik ng telepono, ang kanyang walang saysay na paliwanag,
Lahat ay nagahalo sa iya ngang sanggol at ang katawan ko ay masakit pa rin. Pakiramdam ko ay nababali ako, na kailangan ko nga sagot. Ngunit hindi ko alam kung paano ito makukuha nang hindi nakdudulot ng gulo sa bahay. Ang pinakamasama ay wala akong mapagsabihan nito nang hindi nakakaramdam ng hiya. Siya ang aking asawa at gayon paman ay pakiramdam ko ay nilalabag ako na parang isang estranghero. Kinabukasan, nang maligo siya, isang bagay sa loop ko ang nag-activate ng may lakas na hindi ko inaasahan. Diretso akong pumunta sa kanyang cellphone na may malamig na makamay at ang puso ko ay humahampas sa aking dibdib na parang martilyo. Alam ko ang kanyang kode. Nakita ko na ito ang 1,000 beses. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nanginginig ang aking magaliri sa pag-type nito. Parang tumawid sa isang linya na hindi nababalikan. Ngunit ginawa ko dahil kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit na mas masakit pa kaysa sa kaya kong tiisin. Pumasok ako sa gallery una na nahahanap ng mga litrato. Ngunit wala na sila doon. Hindi sa trash o sa manakatagong folder. Pagkatapos, ay binuksan ko ang kanyang mga mensahe nang hindi alam kung ano ang inaasahan kong makita. Ngunit alam kong kung naghahanap ako ay dahil nararamdaman ko na may mga walang laman na pag-usap, ang iba ay nabura. Ngunit isang partikular ang nakakuhang aking pansin, isang grupo ng kaibigan na may pangalan na biro at maraming emojis. Pagbukas ko, ang nakita ko ay pumutol sa aking hininga. Huminto ang pagdaloy ng hangin sa aking katawan. Nandun sila, nang walang filter o pagtatago. Ang litrato na kinuha niya sa akin paglabas kong shower. Ganap na hubad, ang aking katawan na nagbago dahil sa pagbubuntis ay naging isang bagay ngang panunuya. Ipinadala niya ang nga ito sa grupong iyon na parang ako ay isang biro, isang lumang tropeo, isang biro sa pagitan ngang nga kasamahan. Naramdaman ko ang init na umaakyat sa aking likod, isang galit na napakalakas na nagpahihipo sa akin. Ang akin, pribado, ay ibinahagi ng walang pahintulot ko na parang wala akong halaga. Sa sandaling iyon ay alam kong may nasira ng tuluyan. Sa ilalim lamang ng litrato, ang kanyang mensahe. Tingnan niyo kung gaano siya lumaki pagkatapos ing panganganak, na parang ang katotohanan na nagdala ako ang anak niya sa mundo ay isang bagay na dapat pagtawanan, na parang ang katawan ko, naubos sa hirap, ay ngayon ay dahilan lang ng pahamak. Mas masakit dahil galing sa kanya. Sa lalaking nagsabing mahal niya ako, na nangako neng walang kondisyong suporta. Ang makita ang masalitang iyon na nakasulat ay sinira ako sa mga bahagi kung saan hindi ko kailanman naramdaman na marupok ako. Hindi na ito depression. Ito ay kahihiyan. Ngunit ang pinakamasama ay ang ipagpatuloy ang pagbabasa. Hindi ko sana ginawa, ngunit hindi ko mapigilan na parang nakikita ang isang aksidente at hindi iniwas ang tingin. Bawat salita na isinulat ng kanyang nga kaibigan ay parang bato laban sa aking dignidad. At sa mga komento ay may isang nagpabago sa lahat, na nagpaliwanag sa akin na ang pagtataksil ay hindi lang emosyonal o digital. Hindi lang niya ako pinahiya, niloko niya ako sa ibang antas na mas malupit. Isang kaibigan niya ang sumagot ng isang mensahe na nagpatigil sa akin. Ang taba mo. Buti na lang may bago kang karne. Si Clara. Para kainin. Clara. Ang pangalang iyon ay lumitaw na parang bomba sa aking isip. Hindi siya kaibigan ko o ng pamilya. Siya ay katrabaho niya. Isang tao na bahagya kong narinig. Isang taong ngayon ay biglang may sariling pangalan sa kanyang pagtataksil. Hindi na lang ito hinala. Totoo na ito. Binasa ko ang mensaheng iyon ng paulit-ulit. Sinusubukang humanap ng ibang interpretasyon, isang paraan para makatakas, isang bagay na magpapalit sa kalubaan nito, mas mababa sa pakasira. Ngunit wala. Kailangan ko nang harapin ang katotohanan. Ipinagtaksil niya ako, inilantat ako at pinagtatawanan ako sa likod ko kasama ng ibang babae. Nakbaksak ako ng tahimik, nang walang sigaw, nang walang luha pa, na parang ang kaluluwa ko ay nahulog sa sahig ng piraso-piraso. Hindi na ito depression. Ito ay pagkabulok. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Ginawa ko lang ang idinikta nga, aking survival instinct. Nag-screenshot ako ng lahat. Isa-isa. Na may malamig na makamay at matatag na madaliri. Itinago ko ang bawat larawan, bawat salita, bawat ebidensya ng kanyang pagtataksil, na parang nagdodokumento ng isang krimen. Hindi ko ito ginawa para sa pahiganti, ginawa ko ito para sa sarili ko, upang hindi na muling magduda sa nakita ko, upang walang sinuman ang makatawag sa akin na nag-eksagrate. Gusto kong hawakan ang katotohanan sa aking makamay, kahit na masakit.
Ibinalik ko ang cellphone sa eksaktong lugar kung saan ito nakalagay, na may parehong porsyentong baterya, parehong mga app na bukas, na parang hindi ko ito kailanman hinawakan. Umupo ako sa gilid ng kama at huminga ng malalim, kontrolin ang pagdudual, ang panginginig, ang kawalan. Ayaw kong alertuhin siya. Kailangan kong patuloy na makmasid ng tahimik, ng buong lamig. Gaano man ako masira sa loop. Iyon ang bagong laro. Magpanggap habang natutuklasan ang buong katotohanan. Sa gabing iyon humiga ako sa tabi niya na parang walang nangyari, nagpapanggap na pagod. Yakap ang aming sanggol na may lambing na nagpabiyak sa aking kaluluwa. Hindi ako natulog kahit isang minuto. Narinig ko siyang humihinga ng payapa. Walang kamalay-malay sa bagyo na nagaganap sa loop ko. Pakiramdam ko ay estranghero ako sa aking sariling kama, sa aking sariling bahay, sa aking sariling buhay. At gayon pa man pinilit ko ang sarili ko nang ngitian siya kinabukasan na parang wala akong alam. Ang masumunod na araw ay ginugol ko sa pagmamasid ng lahat ng may surgical na atensyon. Ang kanyang nga oras, ang kanyang nga galaw, ang kanyang nga tawag, ang kanyang nga pagbabago sa mood. Hindi ko na siya tinatanong, hindi ko na kailangan ng mga sagot dahil kinokolekta ko na ang nga ito piraso-piraso. Sa bawat pagkakataong sinabi niya, gabi ako uwi o meeting lang ito. Sinusulat ko sa isip ko. Naging manonot akong sarili kong kasal. Naghihintay sa susunod na yuktong kanyang kasinungalingan. At habang lalong ako'y tahimik, lalo kong nakikita ang lahat. Clara, ang panggalang yon ay nagsimulang. Umalinggaw-naw. Sa lahat ay nadako, na parang dati ay invisible at ngayon ay nagliliwanag. Naalala kong minsan ay nabanggit niya ito ng casually. Isang napaka-efficient na kasamahan ang sabi niya, na parang ayaw bigyan ng importansya. Ngunit ngayon ang kanyang pangalan ay may bigat, muha, intensyon. Pumasok ako sa kanyang social media, hinanap siya, pinagmasdan at lahat ay nagtukma, nang may katumpakan na nagpasakit sa aking dibdib. Nagsimula akong lumingon sa nakaraan ng may ibang pananaw. Sinusuri sa isip ang bawat araw ng huling buwan, bawat pagkakataong sinabi niyang may meeting, bawat diumano'y maikling biyahe para sa trabaho. At sa lahat ng araw na iyon ay laging may detalye na ngayon ay tila kahina-hinala. Ang cellphone na nakapatay, ang damit na masyadong maayos, ang kawalan ng amoy ng opisina. Laging nandun si Clara sa pagitan ng linya. Nakatago. Sa likod ang maingat, na inulit na magadahilan. At napagtanto ko na ang pagtataksil ay ilang linggo nang humihinga sa ilalim ang aking bubong nang hindi ko alam. Hindi ako gumawa ng eksena. Hindi ako nagbigay ng hinala. Sinundan ko lang ang kanyang routine mula sa anino. Na parang estranghero na nakatira sa kanyang sariling bahay. Sinisiyasat ko ang kanyang notification kapag naliligo siya. Sinusulat ang nga oras. Kinukuhanan ng mental na larawan ang nga pangalang binabanggit niya. Nakunwari akong hindi nakikinig habang nakikipag-usap siya sa telepono ng pabulong, ngunit naririnig ko ang lahat. Ito ay isang tahimik na investigasyon, na binubuo ngang maliliit na detalye na, kung pagsasama-samahin, ay bumubuo ngang isang katotohanan na imposibleng tanggihan. Isang hapon nakita ko ang isang mensahe na hindi na nagiwan ng puwang para sa mga pagdududa. Bukas sa Hotel Gayangati, isinulat niya at sinagot ng mahal ko ni Clara. Binasa ko nang hindi humihinga, nang hindi kumukurap, na parang huminto ang mundo sa paligid ko. Ang kasinungalingan ay hindi na isang intuisyon o isang hinala, ito ay isang katiyakan na isinulat sa sarili niyang nga salita. Naramdaman ko ang galit, ngunit mayroon ding mapait na ginhawa. Sa wakas ay alam ko na ang buong katotohanan at sa katotohanan sa kamay ay kailangan ko na lang magpasya kung ano ang gagawin dito. Hindi ako nag-react ng padalos-dalos. Itinago ko ang mensaheng iyon na parang nakakalasong relikya at ginugol ang buong araw na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ay kumukulo ang dugo ko. Sumusunog ang kahihiyan. Nanginginig ang aking bituka. Nang gabing iyon, habang naghihiwas siya ng gulay sa kusina na parang nabubuhay siya sa isang perpektong kasinungalingan, alam kong hindi ko na kayang manahimik pa. Dahan-dahan akong lumapit. Tinitigan siya sa mata sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo at sinabi, "Kailan ka pa nakikipagrelasyon kay Clara?" Tumagal siya ng kalahating segundo upang mag-react. Ngunit sapat na iyon upang ilantat ang kanyang sarili. Tiningnan niya ako ng may kunwaring sorpresa. Inilapak ang kutsilyo sa chopping board at sinabi, "Ano ang sinasabi mo? Nababaliw ka ba? Nena, talaga. Nag-imbento ka lang ng gabagay."
Sinabi niya ito nang may mapakmataas na boses na ginagamit ng maduwak para pawalang bisa ang katotohanan. Hindi ako nakpatinag. Tinitigan ko siya ng may buong bigat ng aking kaalaman at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang takot sa kanyang mamata. Wala na siyang takas. Nakita ko siyang sumuko sa kanyang ekspresyon. Bumaba ang kanyang balikat. Huminga ng malalim na parang sa wakas ay makakapagkunwari na siya. Oh, kasama ko si Clara, sabi niya. Nang walang paligoy-ligoy, nang walang palamuti, na parang umaamin ng isang bagay na mas bumibigat sa kanya dahil sa pagtatago kaysa sa paggawa nito. Nanatili akong tahimik, ni isang luha. Tanging isang malamig sa loop na nagpatigil sa akin hanggang sa buto. Sa sandaling iyon ay naintindihan ko na hindi na ako ang kanyang asawa. Tanging ang alaala ng kung ano ang minsan niyang gusto. At na parang hindi sapat ang kanyang pag-amin, idinagdak niya ng may kalamigan na tumagos sa akin. Kailangan ko iyon. Hindi ka na nakaakit sa akin tulad ng dati. At saka wala kaming magawa pagkatapos nging panganganak. Walang pagkakasala sa kanyang tono, tanging pagkamakasarili na nagpanggap na lohika. Ipinaliwanag niya ang kanyang pagtataksil sa pamamagitan ng aking katawan na nasira sa pagbibigay buhay sa aming anak, na parang ang sakripisyo ng panganganak ay isang pagkakasala sa kanyang pagnanasa. Pakiramdam ko ay ginamit ako. Inabandona at sinisi sa isang bagay na hindi nararapat hatulan. Ito ay karahasan. Ngunit sinabi sa malumanay na mga salita. Hindi ko alam kung paano pa huminga pagkatapos nun. Ang madingding ay parang babaksak. Ang sahig ay mawawala sa ilalim ng aking mapa, at ako ay nakatayo doon na pilit na hindi bumabagsak sa harap niya. Hindi ako umiyak para sa kanya. Umiyak ako para sa akin. Para sa lahat ng pinagtiisan ko. Naniniwala na ang pag-ibig ay sapat. Nakita ko ang sarili ko sa salamin at hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Sira. Invisible. Nakalimutan. Naintindihan ko na wala nang may liligtas. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagagis ng plato. Hindi ako gumawa ng gulo. Tinitigan ko lang siya ng may kalmadong paraan ng isang taong nalampasan na ang limitasyon ng sakit at sinabi, gusto ko ng diborsyo. Nagbago agad ang mukha niya, na parang hindi niya inaasahan na mayroon akong ganoong lakas, na parang gusto niya akong mahina habang buhay. Ngunit patay na ako sa loop at ang tanging natitira ay ang muling pagtatayo. Lumingon ako, kinuha ang sanggol na natutulok sa kanyang duyan at alam kong simula na ito ang bagong buhay. Mula sa sandaling iyon ay tumigil na siya sa pagiging ama. Hindi siya nagtanong tungkol sa sanggol. Hindi humingi ng pagkakataong makita ito. Hindi nag-alok ng tulong. Na parang ang bata ay bahagi rin ng problema. Burado siya. Nawala siya sa buhay namin na parang hindi niya kailanman pinangarap ang anak na iyon kasama ako. Nakita ko sa kanyang magawa ang isang kalupitan na mas masakit pa kaysa sa anumang pagtataksil. Hindi lang niya ako pinagtaksilan. Pinagtaksilan din niya ang sarili niyang anak. Pagkatapos ng diborsyo, hindi na siya lumingon. Walang tawag, walang mensahe, ni isang pagtatangka na malaman kung may kailangan ang kanyang anak. Nagbabayat lang siya ng pinakamababang kinakailangan ng batas, ng walang emosyon, na parang nagbabayat ng isang walang kabuluhang utang. Naiwan akong mag-isa na may bagong silang na sanggol sa bisik at isang pusong durok. Nagtataka kung paano ang isang tao ay kayang iwan ang isang bagay na nilikha niya. Ngunit wala akong panahon para sa pagdadalamhati. Ang anak ko ay umasa sa akin. Nag-empake ako ng maleta na may luha sa mga mata. Naglalagay sa mga kahon hindi lang ng damit at laruan, kundi pati na rin ang mga labing isang tahanan na wala na. Bumalik ako sa bahay ng nanay ko na nakayuko. Pakiramdam ko ay bigo. Na parang kasalanan ko rin na hindi ko ito nakita. Bawat hakbang palabas ng bahay na iyon ay isang hakbang na naglalayo sa akin sa kahihiyan. Ngunit pati na rin sa akala ko ay buhay ko. Ito ay isang pagluluksa. Ngunit walang kabaong at gayon paman kailangan kong magpatuloy. Sinalubong ako ng nanay ko ng may bukas na bisik. Nang walang tanong, nang walang pagtutol. Tanging may mainit na katahimikan na sumuporta sa akin nang hindi ko nakaya. Sa kanyang bahay ay nakatulog ako ng mas mahinahon. Alam kong hindi ako ganap na nag-iisa. Tinulungan niya ako sa sanggol. Nagdala ng mainit na tasaa. Pinakinggan akong umiyak ng walang pahuhusga. Ang kanlungan na iyon ang aking kaligtasan sa mga pinakamadilim na araw. Sapagkat kapag ang isang babae ay nasira, kailangan niya ng isa pang babae na magpapaalala sa kanya na maari siyang muling bumuo. Ang unang ilang buwan ay isang halong ng matinding pagod, mga gabing walang tulog,
Patuloy na takot at isang depression na hindi nawawala kasama ng araw. Bawat palit ng diaper, bawat pagpapakain, bawat laknat, ay naranasan ko na parang labanan ng walang reinforcement. Minsan pakiramdam ko ay robot ako, minsan naman ay mabangis, ngunit hindi kailanman mahina. Natuto akong gawin ang lahat, mag-alaga, magpakalma, magplano, lumaban. Ito ang pinakamahirap na taon ng buhay ko, ngunit ang pinakamatapang din. Nang 10 buwan ang anak ko, nakanap ako ng bagong trabaho sa isang maliit na opisina na may flexible na oras at tamang sahod. Nangingini ang mga kamay ko sa unang araw, na parang kailangan kong matutong maging ibang babae. Isang bersyon ko na hindi ko na naalala. Ang pagbalik sa mundo ngang pagtatrabaho ay parang paglabas sa isang kuweba. Masakit ang nga mata ko, ngunit napupuno rin ako ng hangin. Marami akong nawala, ngunit mayroon pa ring hindi masisira sa akin, ang aking dignidad. At iyon ang nagtulak sa akin upang magpatuloy. Habang ako ay nagtatrabaho, si mama ang nag-aalaga sa aking anak ng may pag-aalaga na hindi kayang bayaran ng pera. Pinapaliguan niya ito, pinapakain. Pinapatulog sa kanyang bisik habang kinakantahan ng parehong makanta na kinakanta niya sa akin noong bata pa ako. Minsan, pagdating ko mula sa trabaho, nakikita ko silang makasamang natutulog sa sofa at iyon ang nagpabalik sa akin ng pananampalataya sa lambing. Kung wala siya ay hindi ako makakabangon. Siya ang aking kanlungan, ang aking tahimik na kasama, ang lola na nakpuno ng kawalan. Isang araw, pagkatapos kong kumakyat sa hagdang kasama ang stroller at pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. Nagpasya akong kailangan kong makbalik ng lakas, hindi upang gusto ng kahit sino, kundi upang muling maramdaman na buhay. Ako sa loop ng aking katawan. Nag-enroll ako sa gimang kapitbahay ng walang inaasahan, nang may takot, nang may kahihiyan pa nga. Mahirap ang unang ilang linggo, masakit ang buong katawan ko, at pakiramdam ko ay katawa-tawa ako sa harap ng masalamin. Ngunit ang bawat patak ng pawis ay isang paraan upang palayain ang nakaraan. Nagsimula akong makakita nga maliliit na pagbabago. Mas nakatulog ako, mas marami akong enerhiya, mas madali akong ngumiti. Hindi na bumalik ang katawan ko sa dati, ngunit hindi ko na kailangan iyon. Ang mahalaga ay pakiramdam ko ay malakas ako. Magaan, kayang tumayo, nang hindi nanginginig. Bumababa ang timbang ko, ngunit ang pinakanawala sa akin ay takot, at iyon ay unti-unting nagsimulang makita sa aking tingin. Isang umaga, paglabas ko ng shower, tumingin ako sa salamin at hindi ko ibinaba ang tingin ko tulad ng dati. Nandun ako pinakmamasdan ang aking nga paklat, ang aking nga stretch mark, ang aking bagong figura at nginisiyan ko ang sarili ko. Hindi ako ang babaeng pinahiya niya sa isang litrato. Ako ay isang babaeng muling binuo, matapang, na tumawid sa impyerno na may sanggol sa bisik at nakatayo pa rin. At sa unang pagkakataon ay ipinagmalaki ko ang sarili ko, na parang hindi kayang tiising ng universo na makningning ako nang wala siya. Lumitaw siyang muli. Tinawagan niya ako isang hapon ng may matamis na boses na dati ay bumibihag sa akin. Nagtatanong kung kamusta na ako, sinasabing iniisip niya kami. Kasama pa rin niya si Clara. Nalaman ko ito sa iba, ngunit hindi iyon humadlang sa kanya na subukang bumalik. Nagsalita siya tungkol sa mga pagkakamali, nostalgia, ikalawang pagkakataon. Ngunit hindi na ako ang sirang babae na kayang manipulahin. Ang pinakakagulat-gulat ay hindi ang pagsubok niyang bumalik, kundi ang paraan ng paggawa niya, na parang walang nangyari, na parang dapat akong magpasalamat sa kanyang pagbabalik. Nagsalita siya tungkol sa amin ng may familiaridad na wala na. Hindi pinapansin ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ipinahiwatik pa nga niya na hindi si Clara ang inaasahan niya, na parang dapat kong pakialaman iyon. Nakinig ako sa sarili ko saglit at nakaramdam ako ng kahihiyan. Hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng minsan ay naniwala sa kanyang nga pangako. Hindi ako sumiga, hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa. Sumagot ako ng may kalmadong lamig na hindi ko alam na mayroon ako. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Tapos na. Parang pagsarangang pinto na may kandado sa loop, nang walang posibilidad na mabuksan muli. Ang kanyang katahimikan sa kabilang linyang ang telepono ang kumpirmasyon na hindi niya inaasahan ang lakas na iyon sa akin. Ngunit totoo ito, hindi ito pakmamatas, kundi dignidad na nabawi. Ibinaba ko ang telepono nang hindi nanginginig. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Pinagmamasdan ang anak ko na naglalaro sa sahig gamit ang kanyang nga blok.
walang kamalay-malay sa lahat. At doon ko napagtanto na hindi ko kailangan ng pahiganti, ni katarungan, ni pangangang paumanhin. Ang kailangan ko ay nakuha ko na, kapayapaan. At sa kapayapaang iyon ay kasama ang aking mga pagkakamali, ang aking mga peklat, ang aking mga labanan. Ngunit ang aking halaga ay bumalik na sa akin. Hindi na niya ako tinawagan muli. Hindi niya binati ang kanyang anak sa kaarawan nito, hindi nagtanong kung kamusta na ito, hindi siya gumawa ang anumang pagsisikap na maging bahagi ng buhay nito. Nawala siya na parang isang duwag, na parang umaabandona ng isang kwento dahil hindi na niya ito kayang kontrolin. At kahit masakit para sa anak ko, ito rin ay isang ginhawa, dahil mas gugustuhin ko ang kanyang ganap na kawalan kaysa sa isang huwat na presensya. Hindi kami karapat-dapat sa mga tira-tira. Mag-isa kong pinalaki ang anak ko at sa prosesong iyon ay pinalaki ko rin ang sarili ko. Tinuruan ko siya sa pamamagitan ng halimbawa, sa pagtitiyaga, sa magayakap na hindi nabibigo at sa magamahal kita na hindi binabawi dahil sa galit. Hindi ko kailanman siniraan ang kanyang ama, ngunit hindi rin ako nagsinungaling. Ipinakita ko sa kanya na ang pamilya ay nabubuo sa pag-ibig, hindi sa panlabas na anyo. At sa bawat pangiti niya sa akin, alam kong tama ang ginagawa ko. Hindi ginagamot ng panahon ang lahat, ngunit itinuturo nito kung paano huminga ng iba. Nang 5 taong gulang ang anak ko, iba na ako, mas kalmado, mas matatag, mas mulat sa aking halaga. May mga mahirap na araw, ngunit hindi na sila sumisira sa akin. Natuto akong mamuhay ng walang takot, nang walang pag-asa sa kahit sino upang makaramdam ng buo. At kahit na ang pag-ibig ay hindi aking prioridad, hindi ko rin ito tinatanggihan kung dumating ito ng may pagalang. Ito ay sa isang pulong sa eskwelahan sa pagitan nga magulang na nag-uusap tungkol sa excursion at merienda. Nang makita ko sa unang pagkakataon si Daniel, ang anak niya ay kaeskwela ang anak ko at mayroon siyang paraan ng pagtingin na hindi lumalabag, tanging sumasama. Nagpalitan kami ng simpleng salita, ang pangalan ning guro, ang oras ning uwian, isang magandang umaga ng walang pagmamadali. Ngunit mayroon sa kanyang boses, sa kanyang tahimik na presensya, na nagpadama sa akin na nakita ako. At iyon, pagkatapos ng mahabang panahon, ay isang regalo. Walang fireworks o pangako ng fairy tale, tanging kape pagkatapos ng eskwela. Mausapan ng walang filter at isang pakiramdam ng kapayapaan na bumabalot sa akin kapag malapit siya. Hindi ako hiniling ni Daniel na maging iba. Ayaw niya akong iligtas, gusto lang niya akong kilalanin. At ako, na natutong magtayo ng pader, nagsimulang magbukas ang mga bintana. Nang hindi ko namamalayan, naging ugali ang kanyang presensya. Inanyayahan niya ako sa hapunan isang bayernes ng gabi at tinanggap ko na ang puso ko ay tumitibok na parang 15 taong gulang ako. Nanginginig ang aking makamay habang nagme-makeup ako, na parang ang salamin ay hindi sanay makita akong ganun kasaya. Sa restaurant, ang kanyang lambing ay parang isang malambot na kumot, nang walang presyon, nang walang anumang hangarin. Pinakinggan niya ako ng maingat, nang walang pagulo, nang walang pahuhusga. At ako, sa unang pagkakataon sa loob ngang maraming taon ay natawa ng buong puso. Ngunit ang pinakamagandang bagay ay ang makita kung paano niya tinatrato ang anak ko. Nang walang pilit na pagbubuo ng ugnayan, nang walang hangarin na makakuha ng anumang bagay. Naglalaro silang makasama na parang matagal na silang makakilala, na may pagkakaisa na natural na nabuo. Niyakap ako ang anak ko isang hapon nang walang nagutos at iyon ang nagpayak sa akin ng tahimik sa kusina dahil naintindihan ko na hindi lang ako ang gumagaling. Siya rin at karapat-dapat siya doon tulad ko. Ang muling pagbubukas ng puso ay hindi madali. Mayroon pa ring masugat na masakit hawakan. Mga alaala na bumabalik ng walang babala at mga takot na nakpanggap na pag-ingat. Ngunit hindi kailanman sinubukan ni Daniel na pilitin ang anuman. Naglakad siya sa tabi ko ng may pasensya. Hinahayaan akong magtakda ang ritmo. Ipinakita niya sa akin na ang malusok na pag-ibig ay hindi pumipilit, sumasama ito. At unti-unti kong itinigil ang pagprotekta sa sarili ko mula sa pag-ibig at nagsimula akong mamuhay dito. Ang aming relasyon ay hindi kaagad o perpekto, ngunit totoo. Natuto kaming magbahagi ng hindi lumalabag, respetuhin ang espasyo ng isa't isa, mag-usap kahit na masakit. Hindi dumating si Daniel upang punan ang isang kawalan, kundi upang bumuo kasama ko mula sa kung ano na ang malakas. Sa kanya ko natuklasan na ang isang pamilya ay hindi tinukoy ng dugo, kundi ng araw-araw na pag-aalaga. At sa unang pagkakataon pakiramdam ko ay mayroon akong tunay na kasama.
Tumingin ako sa salamin ngayon at hindi lang isang babae na nalampasan ang isang pagtataksil ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang ina na hindi kailanman sumuko. Isang babae na piniling muling maniwala. Hindi na ako nagdadala ng kahihiyan o galit. Ang nangyari sa akin ay hindi naglalarawan sa akin. Ang ginawa ko dito ang naglalarawan sa akin. Ako ay mas malakas, mas malaya at higit sa lahat mas mulat sa kung ano ang karapat-dapat ko. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman pumipilit, hindi nagpapahiya, hindi nagtataksil o nagpapakalma. Ang pag-ibig na karapat-dapat ako ay tinitingnan ako ng may respeto, pinapakinggan ako, hinihintay ako at pinahahalagahan ako. At higit sa lahat natutunan ko na hindi ko kailangan ng kahit sino upang makaramdam ng buo. Ngunit ang ibahagi ang buhay ko sa isang taong nagdaragdag ay isang pribilehiyo. Hindi na ako naghahanap ng mga tagapaglitas. Iniligtas ko ang sarili ko at walang makakakuha niyan sa akin. Tinitinan ko ang anak ko at nakikita ko sa kanyang nga mata ang isang ilaw na wala dati. Isang kapayapaan na nakmula sa kapaligiran na aming binuo. Tinuruan ko siya sa pamamagitan ng gawa na ang respeto ay hindi matutumbasan, na ang pag-ibig ay nagsisimula sa sarili at na hindi kailanman dapat manatili sa isang lugar kung saan hindi ka pinahahalagahan. Hindi ko alam kung sa anong eksaktong sandali ako tumigil sa pagiging biktima at nagsimulang maging bida sa sarili kong buhay, ngunit nangyari iyon. Marahil ay ito ang gabing natulog ako nang hindi umiyak o ang araw na sinabi kong hindi nang walang pagkakasala. Ang alam ko lang ay muli akong nabuhay. Mula sa maruming abo, na may amoy nge, pagtataksil at takot. Lumitaw ang isang bagong babay, hindi perpekto, ngunit toto, malakas at handang hindi na muling tumanggap mas mababa sa kanyang nararapat. Isang araw, nang hindi naghahanap, nakita ko ang malupit na larawan, na iyon sa isang nakalimutang folder ngang aking cellphone. Tiningnan ko ito ng may distansya, na parang pinagmamasdan ang isang estranghero at sa halip na masaktan ay nagdulot ito sa akin ng lambing, dahil ang sirang babae na iyon na nasa larawan ay hindi sumuko. Hindi lubos na nasira. Iniligtas niya ako nang hindi niya alam at dahil sa kanya ay kung ano ako ngayon. Binura ko ang litrato ng walang seremonya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na itong kapangyarihan sa akin. Hindi ko kailangan ng ebidensya o makapaalala. Ang pinagdaanan ay nasaan dapat ito, sa nakaraan. At sa pagburang larawang iyon, pakiramdam ko ay isinarak ko ang huling pinto na bukas pa. Ngayon ay namumuhay ako ng payapa sa isang maliit na bahay na puno ng tawanan, mga laruan at taos-pusong yakap. Hindi kami perpekto ni Daniel. Ngunit kami ay isang koponan. Ang anak ko ay lumalaki na napapalibutan ng tunay na pag-ibig, ang hindi nagtatago o nasisira sa mga dahilan. At ako sa wakas ay pakiramdam ko ay nasa bahay ako sa loop ko. Kung makakausap ko ang nena na umiyak ng tahimik habang yakap ang kanyang sanggol, sasabihin ko sa kanya, kaya mo yan. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ka. Karapat-dapat mong makita ang kabilang paning ng lagusan. Karapat-dapat kang muling buuin, muling isilang, magmahal at muling magtiwala. At karapat-dapat ka, higit sa lahat, na hindi na muling magduda sa iyong lakas. Minsan tinatanong nila ako kung galit pa rin ako, kung naisip ko ba kailanman na magiganti, na pagbayaran siya. Ang totoo ay hindi. Ang sakit na idinulot niya sa akin ay hindi nabubura, ngunit hindi ko rin ito kinakalatkat. Natutunan ko na ang pagpapakawala ay hindi paglimot, ito ay pagpapasya na hindi nakarapat-dapat iyon ng espasyo sa kung ano ang binubuo ko. Siya ay bahagi ng aking kasaysayan, ngunit hindi na siya nagsusulat ng kahit isang linya pa. Nakikita ako ni Daniel ng may tahimik na pahanga, nang walang pangangailangan ng walang kabuluhang papuri o malalaking pangako. Alam niya ang pinagdaanan ko, ang nalampasan ko at hindi niya kailanman sinubukan na ikumpara ang sarili niya sa anuman sa mga iyon. Inaalagaan lang niya ako. At ako, na dati ay nagkamali sa pag-ibig bilang pagdepende, ngayon ay kinikilala ang pag-ibig sa malilit na kilos. Ang paglalagayng kumot ng walang sinasabi. Ang pahuhugas ng mga plato habang pinapatulog ko ang aming anak. Ang pagrespeto sa aking mga katahimikan. Ang anak ko ay lumalaki ng malaya, minamahal, ligtas, hindi kailanman nagtanong tungkol sa kanyang biological na ama, at hindi ko rin pinilit ang pag-usap na ayon. Alam kong darating iyon isang araw. At kapag nangyari iyon, magiging handa akong sumagot ng may katotohanan, nang walang galit. Sasabihin ko sa kanya na ako ay matapang, ngunit taurin.
At lahat ng ginawa namin ay ginawa namin para sa pagmamahal sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Ilang gabi, kapag tahimik ang bahay, pinapayagan ko ang sarili ko na umiyak, hindi dahil sa depression, kundi dahil sa pasasalamat, sa hindi pagsuko, sa pagpilingeng pinakamahabang ngunit pinakamarangal na landas. Para sa bawat bersyon ko na nahulog, gumapang at bumangon na may maruming muha at pusong punong ng takot. Ang babaeng iyon ay buhay pa rin sa loop ko at pinaparangalan ko ang pag-alala sa kanya. At sa gayon ay tinatapos ko ang kwentong ito na hindi ko sinubukang isulat, ngunit kailangan kong sabihin. Dahil maraming nena diyan, nananatili sa piraso-piraso, naniniwala na hindi na nila kaya. Sa kanila ko sinasabi, kaya mo yan. Hindi lahat ay magiging madali, ngunit wala namang bagay na mahalaga ang madali. At kapag sa wakas ay makahinga ka ng walang sakit, malalaman mong iyon din ay isang uri ng tagumpay.